Isa po sa mga bintang ng mga Kastila sa mga Pilipino ay mga tamad daw ang mga Pilipino. Siguro meron ding point. Bagamat sinasabi natin, kayo tamad din. Pero ang point, meron silang inabutan kasi na kultura dito na walang surplus economy. People were not as competitive as they were, kaya sinasabi nila tamad daw yung mga Pilipino. Bagamat yan ay questionable, ayaw nating tanggapin ang buong buo, pero at least there's a part of it that's true. Wala naman talagang surplus economy na inabutan dito yung mga Spaniards. People were producing only what they needed for the day or for the season. And there was no brisk exportation, except of course for natural products which only gather from the environment. Pag tinignan natin yung history, most of the monuments that were made through the Spanish periods were made through Spanish initiation and through forced labor. Hindi rin kusa ng mga tao, pinilit din sila. Of course, alam naman natin, kailangan kasi ng mga Spaniards yung mga fortresses, yung mga simbahan and everything. But the point is, there is some truth, if not a great truth, to the fact na kulang talaga sa sipag ang maraming tao. Mababa ang pagtingin natin sa labor, lalong-lalo pa nga because of 300 plus years of Spanish colonization, na yung mga Espanyol hindi nagtatrabaho, yung mga Filipino maharlikas that they won to their side were also not working, at ang nagtatrabaho lang yung mga nasa lower levels of society. So we equated labor with indignity. Pag nagtatrabaho ka, wala kang dangal. Di ka kasi magaling, di ka mahusay o whatever. Kaya hanggang ngayon, mga Pilipino nahihiyang makita ang nagtatrabaho. Yung mga estudyante, pag inabutan ng kabarkada nila sa bahay nila nagtatrabaho, nahihiya. Parang ikinakahiya yung paggawa. The Americans, in spite of many negative things that we have against their rule in this country, they did a few nice things. One of that, of course, is the Americans tried to reinvest labor with dignity. Nahalataan nila na ano ba mga tao ayaw magtrabaho, parang kahihiyan na magtrabaho, kaya ginawa nila na policy ng mga educational systems na ang pagtatrabaho, manual labor especially, is part of the curriculum. Kaya nakita natin sa eskwelahan kasama yung mga home economics, mga agriculture, mga industrial arts, at kung ano-ano na pinauso nila para makita ng mga Pilipino na marangal na bagay ang magtrabaho. Nakita rin po ng mga Americans yung malaise. Nakita nila yung situation. Yung nakita ng mga Spaniards, mas nakita ng mga Amerikano kasi mas meron naman silang sigurong more progressive work ethic. Sa katunayan, kung ano man ang mga negative na pananaw ng mga Amerikano sa mga Pilipino, hindi dahil sa kanilang experiences with Filipinos, but because of their biases against Spain. Mababa ang pagtingin ng Amerika sa Espanya, kahit noon pa. Especially so in the last 200 years na nagka-crumble na yung Spanish Empire. So, ang tingin ng mga Amerikano sa mga Kastila, mga probinsyano, mga tamad, mga backward. So, yung kanilang pananaw na yon nalipat sa pananaw nila sa mga Pilipino dahil sabi nila, ito mga palaki ng mga Kastila. So, ganun din sila. So, naging attitude nila ngayon is to try to improve the image of dignified labor. So, sa pananaw ng Kastila, sa pananaw ng Amerikano, sa pananaw din ng maraming Chinese Filipinos, whether they will say it publicly or not, ang tingin nila sa mga native Filipinos, mga tamad. May katotohanan yun. Kasi kita nyo naman ang work ethic ng mga Chinese Filipinos. Marami sa kanila mga ninuno, several generations ago, pumunta lang dito na walang kadala-dala, baka nakasando lang. Pero napayaman nila ang kanilang mga sarili through hard work. At nalampasan nila yung kanilang mga Pilipino na dating may feeling payatang superiority sa kanila, na ay, magbobote ka lang, magtataho ka lang, nalampasan na. Kaya tayo ngayon ng mga empleyado nila. Hindi ho ba? Despatchadora ka ngayon ng restaurant niya, trabahador ka sa kanyang ganito, sa ganito. Dahil sila yung mga masisikay, mga masisipag, merong work ethic. What does the Bible say about laziness? Heavenly Father, we pray for a simple, short message that will bring home your point. Maunawaan namin kayo, maipamuhay namin ang iyong mga katuruan at makatulong kami sa pagpapaunlad ng aming mga sarili, ng aming mga komunidad, ng aming bayan. Lord, be the speaker today. We have gathered to hear you, not any human voice. So, Lord, we seek that you will speak. And in behalf of this church, oh Lord, we pray that you will bless not only the words, but also the application of such words in our lives. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, any spirit of lies, any spirit of distortion of truth, we reject by the power of Jesus. And we receive you, Holy Spirit. Minister unto us. Lead us. Let us glorify the name of our Father, O Spirit, through our work ethic. We praise and thank you. Speak with majesty and power. We seek you in Jesus' mighty name. Let's take a look at the culture of laziness in our country. Alam niyo po, ako siguro ay
Isa na siguro sa mga mga mababangis at mga rabid nationalists. But the point is, hindi naman kung nationalistic ka ay magbubulag-bulagan ka sa iyong mga kapintasan. At kailangan po nating siyasatin natin sarili. At nang sa ganon, makabuo tayo ng isang bayan na maunlad. Bakit? Ano pong kinalaman ng church dito? Mahirap magpakabanal pag gutom ka. Mahirap magturo ng moralidad sa mga kumakalaman sikmura at walang maibili ng gamot. Part of godliness is prosperity. Because the Lord, I'm very sure, does not want His people to be poor. Hindi naman siya lumikha ng maraming pagkain para ipagkait sa maraming mga hindi makaka-afford. Hindi siya lumikha ng magagandang bagay para konting tao lang magkaroon. Ang lahat ng kabutihan at magagandang biyaya ay para sa lahat. Subalit na nakakalungkot, maraming hindi nakakaabot. Hindi nila na-afford ang maraming mabubuting bagay sa buhay. Bakit kaya? One of the reasons is laziness. If we'll take a look at the culture of laziness in our society, first of all, it has a historical dimension. It is the observation of most outsiders that went into our country. So siguro may punto yun. Dapat mong pakinggan ang sinasabi ng iba tungkol sa iyong sarili. And of course, our sometimes very unprogressive attitude towards labor could be aggravated by unfair and demotivating factors in this country. Dahil totoo na maraming mga tamad, pero totoo rin naman na ang daming ang sipag-sipag, wala rin naman mangyari sa buhay nila kahit ang sipag-sipag nila. So nawawalan na rin sila ng ganang maging masipag. Kahit ipaghampasan mo ang iyong katawan sa apat na sulok ng planeta, trabaho ka day and night, mahirap ka pa rin. Kaya maraming nawawalan ng gana na magsikap. I'm not justifying that, but it is a fact. Another aspect of laziness in this country is cultural and temperamental. Siguro genetic. Generally speaking, ang mga brown people are gentle, more gentle than others. Brown people are not as aggressive as other people, therefore not as competitive. Hindi mahilig masyado sa kompetisyon. Isa sigurong dahilan dyan dahil there's a sense of contentment. Pagka nagpapakita sa mga typical Filipino, nakasakay sa kalabaw, gigita-gitara. Diba? Sasayaw-sayaw, titinitinikling sa lilim ng punong kawayan, nagpipipista, di po ba? Parang yun ba ang ibig sabihin ng pagiging Filipino? Hindi tayo mahilig makipag-compete. At kasama na rin doon, kaya hindi tuloy tayo umasenso masyado sa negosyo, sobrang malalambot ang puso. Pagkakilala, kamag-anak, may dagdag na agad, may ganito na agad, at ganito, ganon. Hindi business is business. Pati puhunan, napapasama sa ipinamimigay. Kaya bukas, sarado na ang tindahan. There's also another reason, which is geographical. Perhaps the absence of extreme climatic conditions, like winter, also allows the people to be more relaxed. Hindi katulad, kita nyo ang mga mauunlad na mga bayan, Japan, Amerika, Alemanya, Pransya, may mga winter. Hindi sila pwedeng magpa-relax-relax dahil dumadating ang panahon na tag-yelo. Wala talaga silang magagawa at mamamatay sila sa ginaw kung hindi sila magsisikhay, kung hindi sila magsisikap. So ang nangyayari, pati yung geography can dictate the work ethic of a people. However, makahalata naman tayo na pag-iiwanan tayo. Bakit naman yung Malaysia at Indonesia naiiwanan na yata tayo at Thailand? Mga brown people din yon. There must be something unique about us na nagiging dahilan din. So, there's also another reason, that's the prevalent attitude, especially among the many poor. Marami po sa aking mga kapwa mahirap, may mga attitude na talagang hindi talaga aasenso. Ito pansinin ninyo, masakit pansinin sapagkat kumisan ay totoo. Lalo totoo tungkol sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Pero tingnan nyo, maraming laborers. Gusto nilang kumita at ayaw magtrabaho. Hindi nyo ba napapansin? Magpagawa kayo ng bahay, magpa-repair kayo. Kahit anong ginagawa nyo, yung mga arawan na binabayaran, ayaw yatang gumawa, pero at the end of the day, bumabali. Gusto kompleto ang sweldo, ayaw kompleto magtrabaho. Huwag nyong bantayan ang mga gumagawa, mga karpentero, mga piyon, mga kung ano-ano. 3 taon bago kayo bumalik, isang tumpok na buhangin lang nagawa. Magpapinta kayo ng bahay, tumalikod kayo, pagbalik nyo ang ipinambabras, yung brush ng Q-Tex. Ayaw nilang matapos ang trabaho. Hindi lahat, ha? Pero maraming ganon. Marami po mga attitude among the poor, they remain poor because they don't do their best. Talikuran mo, wag mong bantayan, wala nang gagawin. Kung pwede kang kupitan, kukupitan ka. Kung pwede kang dayain sa oras, sa materyales, dadayain ka. Paano lalapit ang grasya? Gumagawa ng mga tubo-tubo, pagalitan mo't mali, pagtalikod mo, huhulugan ng mga semento para after 2 months, barado na ang buong plumbing system mo, hindi mo alam kung saan ang gagaling ito, wala ka naman sa Maria Cristina Falls, bakit may tumutulo?
Subukan mong pagalitan, mamali-maliin ang mga koneksyon ng mga kuryente. After 2 months, magkakasunog, luto ka. Totoo, hindi ko ba? Konti lang yung mga diligent. Huwag mong bantayan, may nangyayari. Kaya nakabantay ka. Lagi kang nakabantay. Kahit tuloy gusto mo silang igalang, mapipilitan kang huwag silang igalang. Kasi ayaw igalang ang sarili. Pag hindi mo binantayan, ang dami-daming ganyan. Mga manual laborers, mga semi-skilled or non-skilled workers, kailangang nakatutok ka ng nakatutok. O, sa mga wage earners, let's say mga factory workers. Pagka hindi na nakaharap yung supervisor, bumabagal ang produksyon. Kaya dapat lagyan mo ng quota. At pag hindi niya namit, tanggalin mo bukas. Ang bilis. Subukan mong luwagan at hindi gagawa. Bakit ba may mga bandy clock? Nagtatakbuhan ng mga tao, nagliliparan para makapag-bandy clock. Kasi subukan mong walang deduction. Lahat late. Subukan mong luwagan na pwedeng umabsent ng walang bawas sa bayad, dadalas ang absences. Pero sabihin, pag umabsent kayo, tanggal kayo sa trabaho. Kahit na yan nagdidelirio, papasok. Bakit ang behavior ng napakarami nating kapwa maralita? Pag hindi mo kinontrol, hindi babantayan ang sarili. May gagawa mali-mali ang mga timpla. Mga walang malasakit sa trabaho. Magpa-repair kayong dingding, wasak ang sahig. Kailangan, nakabantay kayo ng nakabantay. Sa palagay nyo, kung gano'n ang ating work ethic, lalapit sa atin ang grasya? I don't think so. Nagtataka ang maraming tao, bakit kaya ako mahirap at lagi na lang ako mahirap? Pwede niyong sisihin siguro ang mga imperialista, mga komunista, mga kung ano-ano. Pero ang point, kailangan manalamin ng tao sabihin, ano ba ang contribution ko? Bakit ako mahirap? Because if you always do your best, the worst won't happen. Sa mga rank and file, magpunta kayo sa halos mga lahat ng opisina. Daldalan ng daldalan, pakitaan ng mga hulugan, mga ganito. Ayaw ang trabaho, pero gusto magkaroon-increase. Nobyembre pa lang, inaabangan na ang 13th month pay. Pero wala namang kamala-malasakit para mag 13th month job. Gusto humila na lang ng humila. Lalo sa gobyerno. Siguro 90% magpunta kayo kahit sa ang sangay ng mga tanggapan. Daldalan ng daldalan, ayaw kang pansinin. Alas 9 na, mga naka-rollers pa, hindi umalampas. Bakit naka-rollers sa mga buhok ng mga babaeng ito? Nasa mga opisina. Pag tinignan mo yung ilalim ng mga mesa, mga naka-chinelas. Abay, ba't hindi naman kayo umalis sa bahay nyo? Magtatrabaho ba kayo o hindi? Ang mga despatchadora, mga tindera, daldalan ng daldalan, basahan ng comics, mga magazine. Subukan ninyo, mamili kayo sa mga tinda-tindahan, sa mga kyapo-kyapo, na wala yung may-ari. Ha? Yung wala yung may-ari. Ang mga katulong, meron ba kayo nito? Wala ho. Meron ba kayong ganyang kulay sa kabila? Wala silang malasakit doon sa negosyo, hindi nila pag hindi kumita, sila rin mawalang hanap buhay. Magpunta kayo sa Hong Kong, sa Singapore, kahit sa Amerika, sa Manhattan, everywhere. Ang mga tindera, pag dumating kayo, kulang kayong sambahin. Asikaso ka. Dito nga yung mga waiter at waitress, para ka nalulunod na kaway ng kaway, wala man lang lilingan sa'yo kasi pakitaan ng mga sing-sing, daldalan ng daldalan. Paano ang sense ang bayan ang mga manggagawa ayaw gumawa? Imbes makapagbenta ng marami, tatamad-tamad. Walang mangyayari. Hindi ko ba? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa katamaran? Marami. Napakarami. Pero pag inisip po natin yan, nakakalungkot. Pero dapat harapin para magbago. The culture of laziness in our country, ang daming unemployed. Meron pa nga akong kilala, jobless ang tatay. Yung anak naghanap ng trabaho. Na-insulto ang tatay dahil yung trabaho was beneath him. Di bali na lang na magutom sila at wala silang kita kaysa makita naman ng mga kaibigan niya na yung trabaho niya wala sa kanyang qualifications at pinag-aralan. Ang dami-daming unemployed. Isang taong nagtatrabaho, 7 ang dependent. Paano aahod ang bayan? Alam niyo sa ibang countries na progressive, ang ratio, mga 1:1. 1 na may trabaho, 1 na wala. O 2 may trabaho, 1 wala. Pero sa atin, isang nanay na domestic helper sa Hong Kong, may 6 na anak na ang yayabang sa eskwela. At may asawang lasing ng lasing, walang trabaho. At pagka umuwi, yung mga anak ang tineterrorize, nababasa niyo sa mga dyaryo, hindi ba? Umagang-umaga, lasingan dyan, kwentuhan dito, ang mga babae, daldalan ng daldalan, walang ginagawa, kundi mga bata. Bata, paano ka ginawa? Kung sino walang ipakain, karaming tao.
Ang dami-daming anak. Hindi ba nakikita ang problema ng ating bayan na yung mga kapwa natin mahirap na siyang hindi nagbabayad ng buwis? Sila ang magaling magkalat. Sila ang naglagay ng mga bahay sa hindi nila dapat lagyan. At pag aanurin na sila ng mga baha, sila ang kailangang ilikas ng gobyerno, bigyan ng mga libreng gamot ka, libreng doktor, libreng lahat, at ililipat mo kung saan, bibigyan mo ng mga bahay at mga lupa, pagkatapos ibebenta nila, babalik na naman sila sa syudad para bayaran mo uli sila. My goodness, the problem of this country is horrible. Sino man presidente? Hindi presidente ang kailangan ng bayan na ito, dapat magician. Anong magagawa ng mga politiko sa ganitong klaseng mga mamamayan? Gusto puro libre. Alam niyo ba na wala pang 5% ng population ng Pilipinas na nagbabayad ng buwis? At doon sa 5% na yan, gaano karami nagbabayad ng totoo? Kaya grabe ang pagpapala ng Diyos sa ating bayan. Nakatayo pa yung bayan in spite of. Pambihirang mga mamamayan, napakahirap pamahalaan ng bayan na ito. Magbiyahe kayo sa lahat ng bayan, ang lahat ng ilog, ang lahat ng basura ng tao, inihuhulog sa ilog. Ano ba yung ilog? Lumulunok at kumakain at naglalaho ang mga basura. Siyempre, babara. Hindi naman siguro mahirap maisip yun. Tapos complain, dumi-dumi ang gulo-gulo. Sapagkat napakarami merong poverty mentality. People behave like and think like slaves. Wala silang malasakit sa kanilang environment, sa sariling bayan. Kinikilabutan ako pag nakikita ko yung mga anak nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung makaporma sa mga mall, kung makagasta, akala mo mga may-ari ng mga ospital sa Amerika yung mga magulang. Walang pangingilabot sa mga ginagawa nila, hindi bagay ang kilos nila sa katotohanan. Kaya tuloy ang ating mga kababaihan, hindi na makauwi. Ginagahasan at lahat, inihuhulog na sa building, pinaplansya na ng mga amo nila mga hindi civilized. Hindi makauwi dahil sa dami na lang ng mga drawing ng paa na dumarating sa Koreo araw-araw. Ibili nito, ibili nun, bili mo ko nito, bili mo ko nun. Hindi ba ay nahihiya? Akala mo pinupulot ang pera. Paano naasenso ang bayan? Ang dami-daming unemployed. Isang nagtatrabaho, pasan, 6, 5. Paano yun? Dahil napakaraming tamad. Hindi ko po tinutukoy yung walang trabaho na nagsisikap, talaga lang walang makuha. Hindi nang pinag-uusapan. O kaya may sakit kayo, hindi kayo makuha o hindi pwede. Ang pinag-uusapan natin yung pwede naman, hindi kumikilos. Ang dami-dami. May trabaho na yung isa asawa, wala na. Mga anak, hindi pa nagkasya ng mga pabigat sa magulang, mag-aasawa pa. Nang wala sa panahon, at magkakaanak pa. Pasan lahat ng magulang. Pamahirap ng ekonomiya. Paano aandar ang bayan? At marami rin po sa ating mga elderly, pag medyo may edad na, ayaw na rin kumilos. Ayaw na maghanap buhay. Ano, nag-aantay ng kamatayan? Dapat productive. Sa ibang bayan nga, kahit mga meron pa ko alam, 85 years old, nag-college pa. Sabi, hindi ako nakapag-college na kasi maraming, magka-college ako ngayon kasi wala na akong masyadong alalahanin. Bakit pagka umidad na, wala nang inaantay kundi hukay? Mahal ding mamatay. Magastos mamatay. Magastos mabuhay. Kahit hindi ko malaman, mabuhay ba ako, mamamatay ba ako, pareho magastos. E di mabuhay na lang tayo. Kailangan hindi tayo tumitigil sa paglikha ng income habang kaya ng ating katawan. Nakakalungkot po, pati sa Christian work, ang daming tamad. Kaya rami-raming tamad na missionary. Kaya rami-raming pastor na tamad. Kaya rami-raming church workers na tamad. Tapos walang inaantay kundi blessing. You cannot receive blessings if you yourself are not a blessing. Kailangan blessing din tayo sa iba para maging blessing sila sa atin. Ang dami-dami mga workers, full-time daw yung church, wala namang ginagawa kundi magdasal lang pag Miyerkules at mag-worship isang beses kung linggo. Tapos na, full-time work na itawag. Tapos nagtataka, ba't hindi lumalago ang aming iglesia? Kailangan magtrabaho po tayong lahat. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa katamaran? What are the phases of laziness? Ano bang mga mukha at anyo ng katamaran? Unang-una, disinterest with productive work. Sabi sa Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Ang kamay, nilikha ng Diyos para magtrabaho, para may gawin, para siya maging productive. People are disinterested with productive work. Magsaing ka na, ang haba ko ng manicure ko, baka masira.
Eh di, gubitin mo yung kuko mo nang makapagsaing ka. Kaya inimbento ang kuko para magkutkot ng mga lupa at magtamit ng kamote. Hindi para pagandahin lamang. Ngayon, kung nagtatrabaho kayo, maganda pa yung kuko nyo, di blessing. Pero hindi sa pagpapaganda nyo, wala na kayong magawa. Meron ako alam, bata, isang dangkal yata ang kuko. Ano pang kayang gawin ito? Minsan kulay loro, kulay lila, kulay kung ano-ano mga kulay ng kuko niya. Mabuti sana kung hyper-milyonaryo, hindi naman, alangan. Alangang-alangan. Ano pa po ang mga mukha ng katamaran? Lack of zeal for personal well-being. Sabi sa Proverbs 26:15, the sluggard buries his hand in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. Sa Arabia po kasi, sa Middle East, kung saan sinulat ang Biblia, uso yung pagkakumakain, isang tumpok na pagkain para sa isang malaking tray, nakapaligid ng mga tao, tapos kumakamay, kinakain nila yon. Yan daw tamad na tao, matapos ilubog yung kamay niya doon sa kukuha ng pagkain, hindi na niya madala-dala pabalik sa kanyang bibig. Yung tama na yon. Nakita nyo, the sluggard buries his hand in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. At maraming tao ganon. Tama na yan. Ayaw lang ibalik. Napagod na ako, ayoko na. Ang dali-daling sumuko. Ang dali-daling mapagod pag gumagawa ng tama. Pag gumagawa naman ng mali, walang kapaguran. So yun yung pagkain na nawala pa. Sabi nila, kwarta na naging bato pa. Palibasa tatamad-tamad. Another phase of laziness is lack of interest to make things better. Hindi tayo dapat satisfied sa good. Dapat maging better at maging best yun. Sabi sa Proverbs 12:27, the lazy man does not roast his game, but the diligent man prizes his possessions. Yung tamad daw, hindi na niya binabarbecue, hindi na niya niluluto yung nahuli niyang karne. Ano, kakainin na lang niyang hilaw sa katamaran niya. So niya, nahuli ko na nga, ilulutuin ko pa. Tama na. At napakaraming taong ganoon, tama na yan. Kaya yung tama na yan is a very, very unproductive phrase to use in our lives. Kahit mga choir hindi nag-practice, tama na yan. Di ba? Mga teacher na hindi handa, walang lesson plan, pwede na yan. Kahit ano na lang gawin, tama na yan. Kaya tuloy, hindi makagawa ng mga excellent products. Minsan, bibili ka ng produkto nila, pero madadala ka, hindi ka na bibili uli. Kasi, they don't make things better. This interest to work for finer products. Sabi nga sa Ecclesiastes 10:18, if a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Totoo nga naman. Kung tamad daw yung ama ng tahanan, tamad yung mga lalaki sa bahay na yon, yung mga bubong na kalundo, halos mahulog na sa ulo nila yung kisame, malaglag na yung bubong. At kung tamad ang mga tao, tumutulo ang bahay. Lack of initiative to improve one's surroundings is a sign of laziness. Bakit nga ba? May mga pinto na iisa na yung bisagra. Pag ibinubukas mo at isinasara mo, binubuhat mo, tinutulungan mo yung pinto. And yet, day after day, week after week, month after month, every member of the family suffers through that without lifting a finger to improve it. Ang dami namin ganung bahay. Sabitan lamang ng sandok ay wala. Kaya kung saan-saan mo ginilalagay, may mga bahay na iisa ang tabo. Tabo nasa banyo, nasa kusina, nasa lababo, palipat-lipat na. Ba't hindi isipin improvein? Mahal na ba yung tabo? Magkano ng 2 o 3 para lumuwag-luwag ang ating pagkilos? May mga bahay na lagi naman talaga nagluluto, iisa kaldero. Why don't people improve their lives? Hindi naman lahat yan mahal. Ma-afford. But you know what the problem is? You know what the malaise is? Because people accept lower standards of living. That though they can do something to improve and escalate that, they don't do anything. So they remain there. Kasi meron silang, tama na yan. Attitude. Another area in face of laziness is tardiness. Yung parating huli. Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing. Ang tamad daw hindi nag-aararo sa tamang panahon. So sa oras ng tag-ani, wala siyang ani. Kasi pahuli-huli siya. At ang daming taong ganon, pahuli-huli. Gagawa din lamang ng assignment at sasubmit sa school, pahuli-huli. Meron na tuloy subtraction yung grade. -5, -10. Tuloy, hindi nakakakuha ng maximum grade. May gagawin na rin lang, huli pa. Gagawin din lang naman at gagawin. Ang dami pong totoo nangyayari sa ating buhay. Another phase of laziness, having lots of excuses not to work or not to work better.
Anong sabi ng Proverbs 22 verse 13? The sluggard says, there is a lion outside, or I will be murdered in the streets. Nasa Bible, mga dahilan ng mga taong tamad. Hoy, lumabas ka't magtrabaho. May leon sa labas, baka makagat pa ako. Dito na lang ako sa loob. Di ba? O baka pa ako mapatay sa mga kalye. Mas masama namang mamatay ng gutom. Ang dami-daming tao, puro excuses. When people have excuses against working, it means they don't want to work. Pag umuulan, ay ayoko umuulan. Pag tag-araw, ang init naman. Anong klima ang iimbentuhin ng Diyos para ka magtrabaho? Kita nyo yung mga tao, kahit nga winter, pasukan sila. Sa mga ibang countries, kahit ang lamig-lamig. Sa Pilipinas naman, konting hamog, konting ambon, ayaw na ng mga taong umalis. Gusto na lang ipirming nakahalukit-kit at namamaluktot. Pag umuulan-ulan ay nandun na lang sa bahay, ayaw na magtrabaho, wala bang ginatan? May gana bang maghanap ng ginatan? And of course, another phase of that is fondness. Too much fondness for sleep and rest. Proverbs 26:14, as a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his bed. Kung paano daw yung pinto ay nagpapaikot-ikot sa kanyang bisagra, anong ibig sabihin? Ikot, 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 pero wala naman nararating, nandun pa rin siya. Di ba? Ganon din daw yung tao nagpapaikot-ikot sa higaan. I visited the house of a friend of mine whose friendship with me goes back to college days. Hapon ito. Nung pinuntahan ko yung kwarto niya, alam niyo, nakita ko, 3 alarm clock. 3. 1, 2, 3. Sabi ko, Kaduwaki, bakit 3 ang relo mo dyan? Baka kasi pumalya yung isa, di niya isa pa after 2 minutes. At pag pumalya yung isa, meron pa after 1 minute. Bakit? Kumalito ako sa trabaho. Kita niyo? Mga empleyado naman Pilipino, ginigising na ng nanay, huy, bangon na, huy, busan ka na ng tubig, kilitiin ka na sa paa ko, ano naglang, tapos nagmaasa ma-promote. Nag-aantay ng 13th month pay. Gusto mo masenso. Ang mga Pilipinong estudyante, pakiusap, takot, palo, kung ano nang gawin para lang bumangon. Kung yung mga estudyante hapon, bumabangon mag-isa, nag-ahanda mag-isa, dala-dala yung mga gamit nila, anong hatid-hatid, sundo-sundo, walang ganon. Dito naman, etong baon mo, etong tubig mo, etong termos mo, etong tuwalya mo, etong ganon-ganon, dala-dala, may kasunod pang yayahan dito sa eskwelahan. Kaya tuloy, we create a culture of laziness. 14 anyos na baby, halika dito. What are the fruits of laziness? Poverty. Number 1 fruit of laziness, brothers and sisters. Are you listening? Poverty. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor. Hindi sinabing kapalaran makes a man poor. Hindi sinabing kamalasan makes a man poor. Ang sabi, lazy hands make a man poor. It may not be your fault that you were born poor, but probably it's your fault if you die poor. Hindi natin kasalanan kaya pinanganak kang mahirap. Pero baka naman kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon. Lalo't nabigyan ka ng buhay na 60, 70, 80 years. Tapos namatay ka pa rin mahirap. Bakit? Inano mo yung oras mo. Ba't yung iba nagkaroon? Ba't ikaw hindi? Lazy hands make a man poor. Bagamat meron naman talaga na more gifted than others. Meron talagang mas madaling magpa-asenso kaysa sa iba. Pero alam natin, ang history ng halos lahat ng mga ubod ng yayamang tao ngayon sa Pilipinas, 1, 2 generations ago, walang-wala. 1 dosenang sapatos na yung dala-dala. At ngayon, hindi ba ang templo ng lahat ng pamilya ngayon ay ang mga mega mall niya? Na ang pinakamatayog na mga pangarap ng middle class ay magliwaliw sa mga mall ni Henry C. At magdeposito ng pera doon hanggang merong pera sa bulsa, walang uwian. Lalo kasama nyo inyong mga anak. Di ba? Nagsimula sa maliit. Mga Pilipino kasi ayaw ng maliit na negosyo. Ay, walang class. Ay, nakakahiya. Siyempre kayo man nag-umpisa ng zygote. Pagkatapos anong nangyari? Di ba? Nag-uumpisa sa maliit ang lahat ng bagay. Hindi naman lahat ng maliit lumalaki. Pero wala yatang malaki agad. Kaya dapat nag-uumpisa tayo. Kailangan pumayag kayo para manatili kayong mahirap. Maraming tao mahirap
Hindi nila nilikha ang kahirapan nila. Pero sa pagtagal ng panahon, nanatili sila mahirap dahil pumayag silang mahirap. Tinanggap na nilang, sige, ganito na lang talaga buhay. Hindi na nagsikap. Bakit ang dami-daming taxi driver? Halimbawa, ang kanilang boundary, o mga driver, boundary halimbawa 500 pesos. Bakit pag 800 ang kinikita, paparada na? May boundary na ako, may pangkain na kami, parada na. Bakit hindi pa rin magsikap para dumami, para mabili niya yung taxi, maging kanya later on? Bakit pag na-meet na yung konting need, titigil lang magtrabaho? Bukas naman. At maglalasing. Kung ano-ano ang gagawin. Di ba? Tulad nga ng sinasabi ko, meron siguro talagang nagsisika pero hindi pa rin makaahon. Pero generally speaking, it must be a great accomplishment at great work and consistent commitment to poverty to remain poor. Kasi kailangan kang pumayag eh. Kailangan pumayag ang eto na lang ang kita ko para maging ganun. Marami naman po tayong kababayan, hardworking. Pero bakit hindi rin umaasenso? Alam mo, nagtinda kayo ng isang balding palamig sa harap ng bahay nyo, umulat umaraw, nandun kayo, nalunok nyo lahat ng alikabok, natamaan kayo ng lahat ng mga ligaw na bala. Pero sa palagay nyo ba, aasenso kayo sa isang balding palamig? Ang daming Pilipino, nagtatrabaho, pagod, hirap, pero simpleng arithmetic lang ang gamitin mo. Hindi pa rin ako makakabayad ng bahay sa Camellia Homes. Pag ganito lang gagawin ko, hindi tabihan nyo ng banana kayo ang inyong palamig. Tabihan nyo ng kung ano, at kung may nangangailangan ng computer, may computer din ako kami dito. Ilabas mo. Para ka umasenso. Ang kailangan nyo ng bahay at lupa, ahente rin ako, ganyan. Ay, hindi, ako, dumi na ng kuko nyo, manicure ko kayo. Kailangan marami kang ginagawa para ka umasenso. Hindi pwedeng yun na lang. Kita nyo yung mga nagtitinda ng sampagita. Sa palagay nyo ba kahit 1,000 taon silang mabuhay at magtinda araw-araw, makakahango sila sa kahirapan? Hindi. Dead end yun eh. Eh di imbes lang ako magtinda, bakit hindi ako maging kapitalista? Bakit hindi ako mamakyaw at kumuha ng mga magtitinda rin? Bakit kontento na akong kumikita ng konti? Kukuha ko ng 5 talong, 5 okra, 3 kamatis sa loob, ititinda ko sa bilao sa labas. Talagang mamamatay ako sa hirap. Pero hindi pa rin ako aasenso kasi dead end yun. At dapat makahalata ka na after 1 month or 6 months na teka, wala pa lang nangyayari sa buhay ko. Hindi click ang formulang ito, dapat ibang gawin ko. Kailangang tanggapin ninyo ang kahirapan para manatili sa inyong buhay. Kasi lahat ng taong hindi tumanggap niyan, bumalikwas, gumawa ng paraan, nakaahon. Kailangan. What is the fruit of laziness? Poverty. Do you think God wants you to be poor? I don't think so. Lumikha kaya ang Diyos ng napakaraming magagandang mga mangga para maglaway lang ang mga hindi maka-afford? Gumawa kaya siya ng kagagandang mga isda at ang sasarap na mga isda para titingin-tingin ka lang pero hindi mo makain? Sabi niya kaya, sasabistahin ko ang mga tao. Gagawa ako ng mga perlas na hindi nila kahit kailan mabibili. Gagawa ako ng mga magagandang tanawin na pwedeng lagyan ng mga bahay na hindi nila matitirhan, liban sila yung maid. Ganun kaya ang Diyos. There must be something wrong with the way we look at the wealth of the planet. Our God is a wealthy God. There is no reason why we should be poor. But the Lord in the Bible has already shown us how. And one of the how not to is that do not be lazy. Dapat masipag ka. One of the fruit of laziness, poverty. So natin, ba't kaya ako mahirap? Tingnan muna natin kung tayo'y tamad. Bago natin sisihin ang lipunan, ang mga Kastila, mga Amerikano, ang mga Hapon, kung sino-sino pinagsisisi, bagamat marami dong dapat ngang sisihin. Pero ang punto, meron din tayong kontribusyon sa ating kahirapan. Pangalawang bunga ng laziness, hunger. Siyempre, ang poverty at hunger, magkapatid na kambal. Gutom. Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing. Magugutom ka. At maging sa New Testament, sabi po ni Pablo sa 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Biblia may sabi, pakyut ka ng pakyut dyan, o wala, hindi ka kasali sa lunch. Magbabasketball maghapon,
Pagdating, anong ulam? At yung nagtututong na medyas na hindi kayang laban, ate pa maglalaba. Di ba? Ang daming ganon. Why are we raising such monsters in our homes? Nag-basketball ka, nilaban mo yung panang basketball mo. Hindi ka pala nagluto, naghahanap ka ng pagkain pagdating mo. May mga pili pang ayaw ng ganong ulam, ayaw ng ganyang ulam. Dapat natin turuan ng mga tao, deserve before you desire. Hindi slaves tayo ng ating mga desires. Liban na lang siyempre kung kayo naman ay may sakit. O talagang sinisika pero walang mangyari, eh di sige, pakanin na rin. Pero mga batugan, dapat magutom. Hindi ako may sabi, ang Biblia, tingnan ninyo. 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Ganon ka-strict ang turo ng Biblia sa pagtatrabaho. What else is the fruit of laziness? Craving and desire that cannot be satisfied. Ang taong tamad, punong-puno ng paghahangad, pero hindi kailanman makakaroon ng kasiyahan. Sabi sa Proverbs 30:4, the sluggard craves and gets nothing, but the desire of the diligent are fully satisfied. Minsan inggit na inggit ka, huy babae, bakit ganggasan to lang ikaw mo? Eh ano, pinagtrabahuhan ko naman to. Di po ba? Yung kasing mga wala, yan ang mga number 1 na naiinggit. Naiinggit dun sa mga nagtrabaho. Ang totoo nga niyan, marami tayong kapwa mahirap na para ang tingin nila, duty ng mayayaman na bigyan sila. No, bakit naman kayo hingin ang yaman-yaman nyo naman eh? Eh, bakit? Ikaw ba nagpayaman sa akin? Bakit gusto mo makiparte? Kasama ka ba nung nagpupuyat ako, nagsisikap? Hindi. Ngayong meron na gusto mong kaparte ka? Ang daming attitude ng mga ganun na tao na akala nila kung mayaman yung kapitbahay nila, dapat nagbibigay siya. May mayaman kang kapatid, may mayaman kang kamag-anak, parang tungkulin niya na magbigay. Marami naman siyang pera. Oo nga, pero ikaw ba nagbigay? Thou shall not covet. Diba sabi sa Bible? Huwag pinaghahangaran ang hindi sa'yo. Yung hindi bunga ng iyong mga pagod. Kaya yan daw po mga tamad, hindi nagtatrabaho, walang ginawa kundi magnasa. Mainggit, tumakam, pero hanggang doon na lang. Kaya sabi ng Proverbs 21 verse 25, the sluggard's craving will be the death of him because his hands refuse to work. And then another fruit of laziness, of course, is lack of finer things. Discomfort. Tulad ng binanggit natin kanina, if a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Kaya pag may mga tamad na mga namamahay, hindi komportable ang bahay. Nagtataka ka naman. Hindi naman pabuloso ang halaga ng magkaroon ng water closet o yung tangke sa banyo para makapag-flush. Yun naman ay kung may tubig sa inyong dito. Pero kontento na habang buhay, magbuhos ng banyo. Yung ilang buhos yun araw-araw, kung ilang taon, ilang buwan, ang dami nun. Bakit willing ka ma-discomfort? Napaka-uncomfortable. Ang dami-dami mga banyo, papasukan nyo, basa. Bakit hindi maglagay ng shower curtain at doon maligo sa likod ng kortina para hindi basa ang buong banyo? So, lagi nilang nagpuputik. Naglalanda sa mga putik, linis ka ng linis. Araw-araw na lang. Ba't yung tatanggapin na ganun? Eh, pwede naman improvein yun. Mga ilaw na patay buhay. Mga kabayo, yung palansyahan, nagigiray-giray. Namamalansya, hindi wala kung namamangka ka ba o nag-i-skiing dahil habol-habol mo yung pag ganyan-ganyan ng palansyahan. Pero ilang buwan na, ilang taon na nagano, ba't hindi ayusin yan? Sabi, mga tamad, mga tao yan. Hindi nila ini-improve ang lifestyle nila, kaya ang hirap. Mga gate na kay bibigat, ba't hindi lagyan ng langis? Pag binubuksan mo, nagising na ang buong barangay, kang. Konting langis lang naman para tumahimik yun eh. Pero hindi. Nakita niyo ibig sabihin? Tinatanggap nyo kasi na gano'n eh. Siyempre gate, maingay. Minsan nga eh, nagpuntahan yung mga kakilala ko sa isang probinsya, hindi ko na sasabihin kung saan. Kaya yung lalaking host, dahil may handaan, nililigaw-ligawan pa naman itong si Paraluman. Si Paraluman biglang naisipang magpunta ng banyo. Nasaan ang banyo niya? Sabi ng lalaki, ay teka, uy, tingnan nyo nga yung banyo. Linisin nyo nga, baka marumi. Alam mo sabi ng nanay, ay may kubeta gang malinis. Oh my goodness. Ang definition niya, pag kubeta, marumi dapat. Kasi kubeta yun eh.
So, ibig sabihin, tinanggap mo na gano'n. Kaya ang dumi ng banyo mo. But there are houses. You go to their toilets and you can eat on the floor. And say, wow, these are good housekeepers. Hindi po ba? Pero yung papasok ka pa lang sa banyo, may halimaw kaya sa loob. Bakit ang dilim? Nakakatakot. Baka ako ay kainin itong bowl na ito. Hindi po ba? It says so much about the housekeeper. Tingnan mo, itaubo yung tabo, kayurin mo ng kuko mo yung likod para kang kumakain ng mga aligi ng talangka. Pero ang tawag ng mga namamahay na yun, hindi mo natamad. Alam niyo ba kung bakit yung masasamang espiritu na pinalayas ni Lord doon sa poset ay lumipat sa mga baboy? Alam niyo na siguro kung bakit gusto na masasamang espiritu yung mga baboy. Hindi lang yung hayop, kundi yung ganon mamuhay. Gusto nila na marumi. Gusto nila na marumi. So, hindi lang spiritual na kalinisan, dapat physical na kalinisan, meron tayo. Because our God is a God of cleanliness. Kung namahay kaya ang Panginoong Yesus sa palagay nyo ay ganon, may mga bahay na bakit tatatlo ang hanger? Mahirap bang magpundar ng hanger o talaga lang hindi na iniisip? Hindi mo na maintindihan. If a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Alam niyo po, hindi excuse ang kahirapan kasi ang daming mura na gamit sa bahay. Mga tabo. Dapat meron ako napasok na bahay, maghihiwa ng sibuyas. Akala ko puputol ng troso. Napakalaki naman ng gulok mo. Yung pala yung bahay na yun, yung lang gulok, kaya laki-laki. Kaya kalamansi ang hinihiwa, kaya tinataga ang baboy o napuputol na mga troso sa bundok. Yun lang. Ba't di ka magpunta ng iba't ibang size na kutsilyo? Mura naman yan eh. Para ka convenient. Hindi po ba? So marami tayong suffering, self-made. Pero nakaka-afford naman ng mga walang kwentang gastos. Pero ba't hindi convenientihin yung pamamahay? Ang dilim-dilim ng ilaw. Sumakit na ulo mo pag nag-aral ka. Kaya mga bata walang gana mag-aral. Yung pala ilaw lang ang dahilan. Meron naman na yung ilaw, yung paansaksakan ng plancha. Pag gumagalaw ang plancha, sayaw na sayaw ang ilaw. Hilong-hilo na ang lahat ng tao sa bahay. Ba't hindi gumawa ng ibang sakit? All of these things, actually, I can go on and on. What else is another fruit of laziness? Sabi sa Bible, deep sleep and ignorance. Proverbs 19:15, laziness brings deep sleep, and the shiftless man goes hungry. Hindi lang literal na tulog yun, hindi nawawalan ka na tuloy ng malay sa mabuti, sa tama, sa maganda. The true, the good, and the beautiful. Nawawala tuloy sa ating buhay. And finally, although there are many, but I like to bring home just one more point. The fruit of laziness is slavery. Proverbs 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Pag tamad kayo, magiging alipin kayo ng iyong kapwa. Lahat ng tao sa mundo, ma'am at sir ninyo. Mga estudyante, tamad kayo mag-aral, bilyar kayo ng bilyar, mall kayo ng mall, kung ano-ano, akala nyo masaya. Later on, yung mga kaeskwela nyo na masipag mag-aral, amon nyo yan. Magiging amon nyo yan. Magiging alipin kayo ng iba. At kung magkakaanak kayo, ipapamana nyo sa kanilang pagkaalipin. Ang Bible lang may sabi, Proverbs 12:24, diligent hands will rule. Sino nagiging amo? Sino man nagiging boss? Ang masisipag. But laziness ends in slave labor. You know why it is ungodly to be lazy? Because Christ is truth, and the truth sets free. And Christians must be free. We must not be slaves. Ngayon, siyempre, nagiging empleyado ka, nagiging ganito ka, nagiging ganon ka. Hindi naman ibig sabihin, laging ikaw ang boss. Pero hindi ka slave kasi masipag ka, may kakayahan ka, may katangian ka. Kung binulyawan ka at ayaw mo ng bulyaw sa'yo, pwede ka mag-resign at pwede ka makahanap ng ibang trabaho dahil magaling ka. Ngayon, kung hindi ka mahusay, lahat ng marka mo, 75, 74.5. Nasa borderline kang pirme, kahit pinagsasasampal ka na, thank you po. Wala kang choice. Hindi ka magaling eh. Kaya dapat magaling ka. Para gusto mo maglingkod, pwede. Pero kung ayaw mo, pwede mo layasan because you are a free person. Nakakalungkot, ang dami nating kababayan. Siguro tatay nyo o nanay nyo, nobyo nyo o nobya, asawa nyo o anak nyo, hindi free.
Binabatok-batukan na ng mga Arabo. Thank you po. Syukran. Sinisigaw-sigawan na, nagtitiis, nagtitimpi. Mga kababaihan natin, ginagahagahasa na, itinutulak-tulak sa building, pinaplansya-plansya, good morning, madam. Walang choice. Kasi hindi tayo malaya. Pero kung ang lahat ba naman ng anak nun, yung nagtatrabaho rin, kahit nagpa-part-time job, kung nire-rape na siya, uuwi na siya dahil hindi naman sila totally magugutom. Pero wala man lang maipagbalaki. Walang masandalan, walang maipangahas, kasi everybody is dependent. You know, if you are financially dependent on people, they can throw anything at your face and you have no alternative but to smile. That is not freedom. Gusto niyo maging malaya, magsikap, magtipid, magtrabaho, produce wealth, and you can be free. Isa po sa mga malaking problema ng ating bayan, kaya hindi tayo umaasenso gaano, we have an empleyado mentality. Mga magulang, mga lola, mag-aral kang anak mabuti para makakuha ng mabuting trabaho. Nag-aaral pa na yung tao, ang kinokondisyon na mag-empleyado. Siguro sa pag-empleyo, mabubuhay naman kayo. Baka nga makabili pa kayo paminsan-minsan ng pabangong Gucci. Pero hindi talaga kayo aasenso. Sino ba lahat ng umasenso? Yung may mga negosyo, namumuhunan, nagpapagod, lahat naman ng profit ng kanilang pinagpapaguran, sila yung nagbe-benefit. Pero oras sa puro pag-empleyo yung inisip ng lahat ng tao, gano'n na lang yun. Kaya maraming magulang, basta magtapos ka anak at papasok kita sa City Hall. Sigurado ka na gobyerno yun, lagi kang susweldo. Oo nga, pero hanggang saan na lang yun? Hindi ko naman po minamaliit yung gano'n ng mga trabaho. Kasi kumisan, gano'n naman talaga yung calling natin o gano'n talaga yung kalibre. Pero hindi dapat lahat ng tao ang iniisip nila mag-employ. Kasi maraming larangan ng pagkakakitaan. Kaya kumisan naiinsulto ka, ang dami-dami mong natapos. Tapos yung amo mo hindi natapos. Paano? Siya yung negosyante. Siya yung namumuhunan. So siya yung amo. Makikita po natin yun. What are the other teachings of the Bible against laziness? Sabi po sa Proverbs 6:6-7, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It is no commander, no overseer or ruler, yet it works. Gusto niyo, batugan. Tingnan mo yung langgam at kopyahin mo. Hoy, Miss Tamad, tingnan mo yung langgam. Tularan siya. Walang amo, walang supervisor, pero nagtatrabaho. Maraming tao, pag wala ng amo, ayaw na magtrabaho. Tambak-tambak ang mga papel, kala mo kirami-rami ginagawa, tiktakto ka na. Ang gagaling pagka nasa telepono, pag dumadating ang amo, yes, we will deliver. Ano pong order nyo? Yun pala. Sabi ng kausap, ano deliver mo? Nandito ang amo ko, no? Inuubos yung telephone hours ng kumpanya sa mga personal na mga ginagawa. Sa palagay nyo, hindi kayo babalikan nun. You may deceive people, but you cannot deceive God. You should always be truthful, honest, hardworking. Pag employed kayo, huwag nyo inuwi mga paperclip, mga papel-papel, mga kung ano-ano. Babalik din sa inyo yan. Because what a man sows, he reaps. Kaya kahit sa biblical service, sa Christian service, sabi po sa Hebrews 6:11, we want each of you to show the same diligence to the very end. Kung sa mga secular job, diligent ang tao, di lalong-lalo sa mga spiritual job. But then again, everything is really spiritual. At huwag natin kakalimutan ng isa sa 10 Commandments. Exodus 20 verse 9, 6 days, you shall labor. Mga relihiyon, nagtatalo-talo kung kailan yung Sabat. Nalilimutan yung first half of the command, 6 days, you shall labor. If you don't work 6 days a week, you're actually breaking the commandment. Kailangan nagtatrabaho ang tao, basta kaya niya. Kahit sa bahay. Sabi, may bahay lang po ako na walang bahay. Ay, kahit na kayo may bahay na walang bahay, magsikap kayo para magkaroon kayo ng bahay. Hindi yung wala na kayo inabangan, kundi yung asawa niyo umuwi. Kailangan umimbento ka na magagawa. Ang mga babaeng Haponesa na nag-aalaga ng mga bata sa bahay, tumatawag sa mga factory, although ewan ko kung posibleng mangyari yun, pero pwede naman mangyari sa ating bayan. O mag-a-assemble ako electric fan, dala niyo akong 3. Nasa-assemble niya. Pagkatapos, buo na, kukunin uli isang village. Dadating yung electric fan company, lahat ng mga ginang doon, lalagyan na magagawin, mamayang hapon, kukunin, kumita. Kita nyo naman ang ginagawa ng karamiraming ginang sa bahay na ito, mula umaga hanggang hapon, daldalan ng daldalan ng daldalan ng daldalan. Walang ginawa kundi mga bata-bata, bakit ka ginawa? O paano ka ginawa?
Ang dami-daming mga anak. Kung sino naman yung walang ipakain sa maraming anak. Ba't ang dami niyong anak? Yan po ang aming kayamanan. Pagtitindahin ng sampagita, pagtitindahin ng ganito, kaya pala kayamanan. Kita niyo ang hirap pamahalaan ng ating bayan. Karamihan sa kapwa ko mahirap. Yan ang hindi nagbabayad ng buwis. Di ba? Big majority of our people, hindi nagbabayad ng buwis. Pero yun ang mahilig tumira sa hindi nila lupa. Lupa ng may lupa titiran. Pag pinaalis ng may-ari, yung may-ari pa magbabayad. Ano ba nakakita na ganito yung mga baligtad na mga paraan? Imbes ako ang bayaran mo ng arkila, bayaran pa kita para umalis ka sa lupa kung tiniran mo ng kita kaltaghal. Nasa ng katarungan. Titirhan yung mga hindi dapat tirahan. Pag ngayon may bagyo, ililikas ng gobyerno. Yung konting pera ng gobyerno, gagamitin para ilikas, bigyan ng shelter, free medicine, free everything, mga free bigas, and free. Ito yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Kaya ang hirap. Less than 5% of the Filipinos pay taxes. At sa 5% na yun, sino nagbabayad ng totoo? Kaya alam nyo, himala na lang ng Diyos kung ba't nakatayo pa ang ating bayan. Kung lahat ng Pilipinong dapat magbayad ng buwis, nagbabayad ng buwis. At yung mga walang trabaho ay magsisika para makabayad din ng buwis. Can you imagine kung anong asenso ang mangyayari sa bayan na ito? Na sa kabila ng lahat, na ang liit-liit na bahagi ng lipunan ng nagbabayad ng buwis at malaki pa doon ang dadaya, nakatayo pa ang republika. Ano pa ang mangyayari kung talaga magiging tapat tayo at gagawin natin ang tama? Makakalikha tayo na isang bayang masagana, isang bayang maganda. Mapapauwi na natin dito mga kababayan natin na inaalipin sa ibang bansa. Kailan matatapos yun? Pag nag-umpisa tayong gumising at magsikap. Is it part of godliness? Yes. How can I tell a child prostitute tumigil ka iha, masama yan, magagalit ang Diyos kung hindi ko naman siya papakanin? Paano ko sasabihin yung mga nagbuburles? Tumigil kayo magburles, masama yan, tatamaan kayo ng kidlat. Sabi niya, kung magpapadialysis ng tatay ko. Mahirap maging banal kung kumakalaman yung sikmura. Madaling linlangin ni Satanas ang mga taong gipit. Kaya bahagi dapat ng pagiging makadiyos ang lumikha ng isang maunlad na bayan. Para mas maging madali-dali naman sa mga tao na sundin ang mga utos ng Diyos. Meron pa mga nagsasayaw sa ibang bansa, naghuhubad, nagpo-prostitute, tapos iba pangalan. Bakit ganyan ang pangalan mo? Parang iba. Nila, hindi naman talaga ako ito eh. Pag uwi ko na lang sa baryo namin, doon na lang uli ako. Hindi ako ito. Pero may dinedetach nila yung sarili nila na itong ginagawa kong masama. Hindi naman ako yan. Hindi yan talagang gusto kong gawin. Parang anong gagawin ko? Hindi po ba? May dumating na naman sulat sa Pilipinas. 3 drawing ng paa. Kaya sasayaw na naman ako. Hindi ba? Yan ang mga katotohanan. Part dapat ng agenda ng mga Kristiyano. Maging mabuting mamamayan. Lumika ng maunlad na bayan. Sapagkat naniniwala ko ang tunay na bayan ng Diyos ay isang maunlad na bayan. Ang bayan na kinakasihan ng Diyos ay isang bayan na maraming biyaya. Isang bayan na hindi kailangang ibenta o iprenda ang kaluluwa para may kainin. Kasali yun sa ating pagiging Kristiyano. Laziness, brothers and sisters, is ungodly. Godly people are to be industrious, to be hardworking, to be smart, to be enterprising, to be productive and fruitful. Fruitful work pleases God. Fruitful work is rewarded.